Mga kapuso, kapapasok lamang po ng balitang ito. Sumuko na po ang leader ng isang grupo ng mga karnapel, si Raymond Dominguez. Sumuko si Dominguez kaninang hapon sa Bulacan Prosecutor's Office. Si Dominguez po ang nobyo ng dating sexy star na si Katrina Paula, kaya daw siya sumuko. Gusto niyang linisin ang pangalan nilang dalawa ni Katrina Paula. May patong sa ulo si Dominguez na ₱250,000. Samantala, ilang beses na pong pinilahan pero hanggang ngayong gabi walang naka-jackpot. At ngayong gabi may bola na naman ang Grand Lotto. Ang premyo, ₱375 milyong na po. Nakatutok si Cesar Apolinario, live mula sa Masambong, San Jose del Quezon. Cesar, kamusta dyan? Mike, bukod sa paniniwala at pamahiin, karamihan sa mga tumataya ng loto ay nagbabaka sakaling makamit ang jackpot at umaasa sa pagpili ng importanteng numero sa kanilang buhay. Bagong tayo ang Lotto outlet sa PICC building kung saan nag-uupisina ang PCSO ang nagpapatakbo ng Lotto. Kaya ito ang dinayo ni Mang Sonny Basco. Baon ng importanteng araw gaya ng edad at kaarawan ng asawa at mga anak na tatayaan niyang numero. Pero pinaka-importante raw na magdadala ng swerte ay ang bagong outlet ng Lotto. Baka swerte rito, unang tayo siya, unang lipat. Kaya baka sakali akong manalo. Sa pinakahuling tala nitong July 2010, 1,530 na ang nanalo ng jackpot sa Lotto. Dinadaan daw sa pamahiin at paniniwala ang pag-asang maka-jackpot para guminawa ang buhay. Kaya karamihan daw sa mga nanalo, kundi birthday, inaasahan nila mga importanteng numero sa kanilang buhay, gaya ng edad at taon kung kailan sila isinilang. Pati ang numerong sa panaginip lang nakita, kapag nagising, pihadong ililista. Nagbabaka sakaling ito ang magbibigay sa kanila ng grasya. Sa kultura natin Pilipino, masyado tayong mahilig sa mga pamahiin, sa mga swerte-swerte, sa mga malas-malas. Meron tayong mga trend na sinusundan na minsan, ito, buena sa akin to, swerte, ito ang dapat kong puntahan, ito ang dapat kong gawin. Sa listahan ng PCSO, may mga naitalang 6 ang nanalo na naghati-hati sa 202 million jackpot noong December 27, 1995. Kapansin-pansin ang mga numerong tumama sa 649 Grand Lotto ay nasa kalendaryo pa. Ang iba naman, dinadaan sa dasalang hiling na jackpot. Sa Quiapo Underpass nga, nakatabi lang ng Quiapo Church, dinadagsa lalo't 375 million na ang nakataya sa 655 Grand Lotto. Ang mga tumataya na dumadaan muna sa simbahan, inaasa rin ang swerte sa Lucky Pick o yung numerong ibibigay ng computer. Pero hindi kakalimutan ang mga numerong importante sa kanilang buhay. Pero ano yung number sa birthday mo, Bale? April 21. So may 21 number ka Ayan, dyan? 21 na yan. Yung nasa una na yan. Tingin mo mananalo yung 21? Tatama yan. Bakit may paniniwala kang ganyan? Siyempre. Swerte yung 21. Kaya tayo tumataya, naniniwala tayong tatama. Ano ba birthday mo? 12. So, Birthday ng anak ko. andyan din, birthday ng anak. Oo. Pero halos lahat lucky pick di ba? Pipili ako ng Lucky Pick Dahil ano yung nabalitaan mo kamo? na sa computer, minsan doon na nanalo. Ang iba, kahit lagpas na sa kalendaryo at sa huling numero ng Grand Lotto, pinipilit pa rin ipasok sa itatayang numero. Bakit to tinayan nyo yung birthday nyo? Alam ko yan ang talaga alaga ko niya. Yan ang magpapanalo sa inyo, tingin nyo. Yung edad nyo po, pasok pa ba? Pasok pa, Ano po edad nyo? 28, 68. Hindi na po pasok, 55 lang tayo. 55 na, pero inirambol ko na nga nandyan na lahat. May 6 pa din, at saka 8. Hiniwalay nyo yung 68. Pasok lahat siya. Pasok ha, tingin nyo mananalo. Sige, good luck po, good luck. Mike, alam mo yan si Manong ay inaamin niya na medyo nang bola siya, no? Pero sabi niya, sa laro ng Lotto, hindi pwedeng bolahin ang edad. Ngayon dito, Mike, ay umaambon dito sa Masambong, pero pila pa rin yung Lotto outlet dito. Mike, as of 6 p.m. ay nag-text sa atin yung opisyal ng PCSO. Sinabi niya na 376,268,468 pesos na ang mapapanalo sa jackpot sa Lotto. At madadagdagan pa yan, Mike, dahil sa dami ng mga tumaya ngayon. Mike? Maraming salamat, Cesar Apolinario. Balikan po natin yung naging talumpati at saka yung pagbisita po dito sa ating bansa
ng dating presidente ng Amerika na si Bill Clinton. Sa kanyang talumpati kanina, nagpanukala si Clinton ng ilang solusyon para sa pag-unlad ng ating bansa. Mula sa lungsod ng Maynila, ang tumutok ay si Sandra Aguinaldo. Live po ito. Sandra. Yes, Mike, sa speech nga nitong si former President Bill Clinton ay sinabi niya na malalim ang kanyang kaugnayan sa mga Pilipino. Inisa-isa pa niya ang mga Pilipino na kakilala niya, kabilang na dyan sina dating Pangulong Fidel Ramos at dating Pangulong Gloria Arroyo. Nakilala din daw niya si People's Champ Manny Pacquiao na sumuporta sa kanyang kapartido sa Amerika. Kaya nga daw siguro nanalo itong si Harry Reid ay dahil kay Pacman. Inisa-isa rin ang mga Pinoy na nakasama niya sa White House nung siya'y Pangulo pa. Natanong din si Clinton tungkol sa impression niya kay Pangulong Aquino na nakausap niya sa Malacanang kanina at sabi niya maalam si Aquino sa iba't ibang topic na napag-usapan nila. One thing I like about him is he got lots of energy. I mean, I like people who are excited about their jobs and they know I must have asked him about 10 different things and he seemed to be well informed about them. I think that's important. Matatanda ang classmate ni Clinton, si Mrs. Arroyo, na kalaban naman sa politika ni Aquino. Tinanong din si Clinton kung paano kaya maaabot ng mga Pilipino ang potential nito at sabi ng dating US President, hindi dapat mag-alala ang mga Pinoy dahil kaya din daw ng mga Pinoy na maabot ang tagumpay. Yan muna ang pinakahuling ulat mula dito sa Manila Hotel, Mike. Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Susunod, ang iba't ibang disenyo ng Belen sa Tarlac. At ang mga high-tech na gadget na pwedeng panregalo sa Pasko. Susunod na yan dito sa 24 Oras.